20% ng mga tao sa buong mundo na may edad 75 at pataas ang meron nito. Isa sa bawat 3 pasyenteng may diabetes na 50 taong gulang pataas ang dumaranas nito. At ang paninigarilyo ay nakapagpapataas ng 4 na beses na posibilidad na magkaroon ka nito. Ito ang PAD. Ano nga ba ang PAD? At ano ang mga palatandaan nito? Ang peripheral arterial disease o mas kilala sa tawag na PAD ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng buildup ng fatty deposits sa mga arteries. Dahil dito, nababawasan ang daloy ng dugo patungo sa mga binti at braso. Ito rin ay tinatawag na peripheral vascular disease o PVD. Ano-ano ba ang mga palatandaan ng sakit na PAD? Kumonsulta sa inyong doktor kung kayo ay nakararanas ng mga sumusunod. Ang pananakit ng mga binti tuwing naglalakad. Ang tawag sa kondisyong ito ay intermittent claudication. Sa intermittent claudication, maaaring mawala din ang sakit matapos ang ilang minutong pamamahinga. Pagkawala ng pakiramdam sa binti o paa. Maaari ring makaramdam ng panghihina ang mga binti. Paglalagas ng balahibo sa binti at paa. Ang pagrupok ng mga kuko sa paa o mabagal na paghaba ng mga ito. Ang pagkakaroon ng sugat sa paa at binti na hindi gumagaling. Ang pagbabago ng kulay ng paa o binti na maaaring mamutla o bahagyang mangitim. Ang pag-impis ng mga kalamnan sa binti. At sa mga lalaki, ang hindi paggana ng kanilang pagkalalaki o erectile dysfunction. Kaya magpatingin na sa inyong doktor at alamin ang tamang paraan upang labanan ang PAD. Ikaw ba ay may PAD? Huwag mangamba. Maraming mga bagay ang maaari mong gawin upang ikaw ay epektibong magamot at gumaling. Itigil ang mga gawaing hindi mabuti sa kalusugan. Kung ikaw ay may diabetes, high blood pressure o mataas na kolesterol, magpatingin sa inyong doktor upang malaman ang tamang paraan ng paggagamot. Sundin ang tamang pag-inom ng mga gamot na itinakda ng inyong doktor. Sino ba ang maaaring magkaroon ng PAD? Bagamat hindi pa talaga matukoy ang sanhi ng PAD, may mga kondisyon, gawain at karamdaman na maaaring makadagdag sa posibilidad na magkaroon ka ng PAD. Kung ikaw ay 65 gulang pataas, kung ikaw ay 50 hanggang 64 na taong gulang at may mga risk factors para sa atherosclerosis tulad ng pagkakaroon ng diabetes mellitus, mahabang panahon ng paninigarilyo, pagkakaroon ng hyperlipidemia o mataas na bilang ng lipoproteins sa dugo, pagkakaroon ng hypertension, at ang pagkakaroon ng PAD sa pamilya. Malaki rin ang posibilidad na magkaroon ng PAD kung ikaw ay 50 taong gulang at pababa, ngunit mayroon kang diabetes mellitus at isa sa mga risk factors sa atherosclerosis. Kabilang din dito ang mga taong mayroong atherosclerotic diseases sa ibang vascular beds gaya ng coronary, carotid, subclavian renal, mesenteric artery stenosis o abdominal aortic aneurysm. Kaya magpatingin na sa inyong doktor at alamin ang tamang paraan upang labanan ang PAD. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to the first PAD Awareness Lay Lecture Series for 2022. Ikinagagalak namin na makasama kayo ngayon upang pag-usapan ang napapanahong paksa tungkol sa Peripheral Arterial Disease or PAD.
mula puso hanggang paa. Kasama ang ating health experts na mga espesyalista sa puso at diabetes. Bago tayo magsimula, it is my honor to introduce to you our moderator na isa sa mga aktibong doktor na sumusuporta sa advokasya sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa diabetes at PAD. Our moderator is Dr. Raul Felipe. He took up his medicine at the UP College of Medicine, Philippine General Hospital, and internal medicine at the National Kidney and Transplant Institute. He is a fellow at the East Avenue Medical Center. He is currently practicing in St. Luke's Medical Center, Global City, East Avenue Medical Center, and at the Philippine Heart Center. Ladies and gentlemen, let's all welcome Dr. Raul Felipe. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood po sa atin ngayon mula Facebook and Zoom. Good evening and welcome to our lay lecture entitled Mula sa Puso Hanggang sa Paa. Ako po'y natutuwa na nandito kayo and it is my hope na marami po kayong matutunan ngayon na pwede niyong sabihin sa mga kaibigan, kapitbahay, relatives, nanay, tatay ninyo na may sakit sa puso or diabetes para lahat po tayo maging healthy. Inaanyayahan po namin kayong lahat kung meron kayong katanungan, klarifikasyon, if you want to ask anything tungkol sa puso hanggang paa sa ating cardiologist, please type in the chat box at susubukan naming sagutin lahat ng inyong tanong. For tonight, naghanda po kami ng isang napaka-ikli pero magandang lecture para sa inyo. And our speaker will be Dr. Jonathan James Bernardo. Siya po ay isang cardiologist sa HB Calleja Heart and Vascular Institute sa St. Luke's Medical Center, Quezon City. He is also a cardiologist at St. Luke's Medical Center, Global City, Hospital ng Makati, and a cardiology consultant of the San Miguel Corporation. He is currently the president of the Philippine Society of Vascular Medicine. He is also the head and chairman of various institutions such as Hospital ng Makati Research Ethics Board, Department of Internal Medicine ng Hospital ng Makati, Cardiovascular Research Committee ng St. Luke's Quezon City, as well as the Residency Training Committee of the Hospital ng Makati. Samahan niyo po ako at sana marami po kayo matutunan sa lecture ni Dr. Jonathan James Bernardo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Dr. Felipe, for the introduction. So tonight, I will be talking to you about peripheral arterial disease and how it relates sa puso. No, kaya po ang title natin is Mula Puso Hanggang Paa. Yung mga pinag-ugatan at kinahihinatnan ng peripheral arterial disease. These are my disclosures. So kung makikita po ninyo dito sa slide na ito, you will see that the body is made up of an entire network of vascular conduits. Okay, dalawang klase po ang vascular conduits o mga pinagdadaanan ng dugo sa katawan. Ito po ay ang veins at ang arteries. Okay? Yung arteries, ito po ay ang nagdadala ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan, katulad ng brain at katulad din ng mga limbs natin, tulad ng braso at ng mga binti. At syempre kasama dyan, yung mga internal organs natin. So yung arteries ang nagdadala ng mga red blood cells na merong oxygen at iba't ibang nutrisyon sa mga body tissues natin na nangangailangan ng mga ito. So dito makikita natin, no, in red, yung mga nakakulay ng red, how everything starts in the heart. Okay, so the blood flow will always start from the heart, and the heart, it is a pumping organ. So ibig sabihin ng pumping organ, ito po ay tumitibok at ito ang nagtutulak sa dugo, no, papunta dun sa mga iba't ibang bahagi ng katawan na nabanggit ko kanina.
So you would see here that there are very large arteries going to the brain, going to the arms, and as it goes down from the chest to the abdominal area sa ating sa may tiyan, ito po ay magbabifurcate o maghihiwalay sa dalawa. No? At ito ay magsusupply sa magkabilang binti natin. Ito merong continuation dun sa baba. No? So makikita nyo po dito how the artery bifurcates, no? And supplies both our legs. And the heart itself, ang puso mismo, ay meron sariling arterial supply. Siyempre, ang puso ay organ din. No? So, just like any other organ, it needs oxygen and it needs nutrients for it to be able to survive and be viable and do or perform its functions. So, ito po ang mga ugat sa puso. So, ang puso po mismo ay hindi exempted sa pagkakaroon ng mga ugat. And we see here the very intricate network of arteries in the brain. Okay, so again, as I mentioned, lahat po ng mga ito, lahat ng ating blood flow ay nagmumula sa puso. Now, this is the normal illustration of a normal artery. Okay, so this is the cross-section. So ibig sabihin ng cross-section, para po nating hinati yung artery sa pabilog. No, so sa dalawang ways natin pwedeng hatiin ang isang artery, no? Pwedeng pabilog, pwedeng pahaba. So dito po pabilog siya. Okay, so this is normal. So this means that nakikita po ninyo yung kabuuan ng artery. Ito po yung tatlong layers niya. Ito yung tinatawag na externa. Ito yung media. Ito yung makapal na muscle sa gitna. At ito naman yung interna. Ito yung manipis na layer sa loob. At naririto yung pinagdadaluyan ng dugo. Ito yung pinakakanal or lumen kung tawagin natin. Now, there are times when fatty material, siguro alam naman po natin na pag sinabi nating fatty material, no, ito yung mga bagay na mga matataba. No? Ito yung mga fatty material ay minsan nagde-deposit or naiiwan doon sa gilid ng interna or yung manipis na layer sa loob. So itong fatty material po na ito ay dumadaloy din sa ating mga dugo. So ito yung mga kinakain nating mga matataba at mga mamantika. Ito yung mga cholesterol na sinasabi natin. So parang yung tubig na dumadaloy din sa ating mga drainage, kapag ito ay makapal, puno ng burak, puno ng mga hindi dapat nandun tulad ng mga basura, magde-deposit din ito doon sa gilid ng kanal. So same thing with our arteries. So these fatty material are deposited along the wall. So kung mapapansin niyo dito, sa kabilang illustration or drawing na ito, mas maliit na ngayon yung daanan ng dugo. Hindi na kasing laki nitong nasa kaliwa. So there is a significant stenosis or narrowing or pagliliit ng daluyan ng dugo dahil natatabunan na siya ng tinatawag natin na plaque or fatty material or cholesterol. Hindi na po ito normal. Okay, the one on the left is the normal section and the one on the right is the abnormal section. Ito po ay drawing lang, pero kung makikita ninyo dito sa ibaba, this is an actual picture, no, of the artery ng isang individual na merong atherosclerosis. So makikita po ninyo na yung daluyan ng dugo ay ito na lang, napakaliit na lang sa gilid. No, so dapat yung daluyan po ng dugo ay napakalaki dito, no, sa area na to. And you see all of that fat covering, no, almost, I would say maybe more than 70%, possibly even 80% of the lumen or yung daanan. No, halos 80% nagbara na siya. Okay, so hindi ho maganda yan dahil hindi na maganda at hindi na eksakto yung daloy ng dugo sa loob ng arteries. So yung proseso po na ito ng pagbabara ng arteries, ang tawag po dyan ay atherosclerosis. So ang atherosclerosis ay ang pag-iipon ng mga fats or taba hanggang sa tuluyang humarang sa daluyan ng dugo. So meron pong mga pagkakataon na talagang nawawalan na ng daanan. No, 100% covered up yung artery. So these are what we call total occlusions. So nagbara na siya talaga ng tuluyan. So pagka po ang nagbarang artery ay nasa brain, ang tawag po dyan ay stroke. Okay? Pag ang nagbarang artery ay nasa heart or nasa puso, ang tawag po dyan ay
heart attack. Pagka naman po ang nagbarang artery ay nasa binte o maaari din pong nasa braso, ang tawag po dyan ay peripheral arterial disease. At hindi lang po rin binti at braso ang ang nakikita natin sa peripheral arterial disease. Maaari din pong magbara itong mahabang daluyan ng dugo sa may chest hanggang sa abdomen. Ang tawag natin dyan ay aorta. So pwede rin pong magkaroon yan ng pagbabara at peripheral arterial disease pa rin po yan. So makikita po natin kung paano nagdugtong. No? Yung earlier slide na pinakita ko kanina, wherein we saw that the entire body is covered up with a network of arteries, all starting from the heart. All right? And what can happen to the arteries in the peripheries, kung ano po ang nangyayari sa mga ugat natin sa binti, sa braso, pag nakakakita tayo ng mga baradong artery sa binti o sa braso, maaari din pong mangyari ito sa puso or sa brain. Because all of these are arteries and all our organs are covered by arteries. And if there is an arterial disease in one part of the body, like the legs, it is not far-fetched to get the same arterial disease or atherosclerosis in other parts, such as the heart or the brain. Mas nakakatakot lang po o mas familiar lang tayo sa stroke at saka sa heart attack. Kasi I'm sure meron po tayong mga kakilala or meron tayong mga nalaman ng mga tao na nagkaroon na ng stroke at heart attack na hindi naging maganda ang kinahihinatnan. Okay? So ang sinasabi po natin ay kapag ka po nakadetect ng baradong artery sa binte or peripheral arterial disease, dapat mag-ingat. Dahil maaari din pong merong bara ang mga ugat sa puso or mga ugat sa brain. So sino ang madalas na magkaroon ng PAD or peripheral arterial disease? So ito po yung mga pasyenteng or mga tao na mahilig manigarilyo. At ngayon po meron ng mga naiibang uso tulad ng vape, tulad din ng IQOS. No? Hindi ko alam kung familiar po tayong lahat dun sa vape at IQOS. No? Yung vape, medyo mabango po ang amoy niyan eh. Okay? At ito ay parang electronic device na, hindi na siya yung sinisindihan ng lighter na sigarilyo. At ganun din yung IQOS. Yung IQOS parang maliit lang siya na sigarilyo kasing haba lang, parang kalahati lang siya ng natural na sigarilyo na alam natin at nilalagay din siya sa isang electronic device. Okay, but whether it's cigarettes or vape or IQOS, lahat po yan pare-pareho. Okay, kasi minsan po may mga ini-interview akong pasyente, tatanungin ko, naninigarilyo po ba kayo? And very proudly, they would say, naku Dok, hindi po ako naninigarilyo. Pero nagve-vape pala sila or nag-IQOS pala sila. So it's just the same. So ang paninigarilyo, ang pagve-vape or pag-IQOS ay nakakapagdulot din ng atherosclerosis. So yan ang isa sa mga bagay na nakaka-cause o nagiging panimula ng pag-develop ng atherosclerosis. Ang pagkakaroon ng diabetes, lalo't-lalo na kapag hindi ito nakokontrol. Okay, alam ko po maraming mga individual o mga pasyente ang merong diabetes. Okay? And ang importante lang naman po dito ay i-control natin sa pagpunta sa doktor, sa pag-inom ng gamot at pagsunod sa mga bawal na pag-iwas sa mga bawal na kainin. So that when the diabetes is controlled and with proper medications, yung risk na magkaroon ng atherosclerosis or its complications are much, much less. Excuse me, much, much less. Okay? So hindi naman ibig sabihin na porket may diabetes ka, doomed ka na or talagang magkakaroon ka na ng atherosclerosis. Yes, mas mataas pa rin ang risk nyo, but if it is controlled through proper diet, exercise, and treatment, the risk is much less. Ganon din po ang high blood pressure or alta presyon or hypertension. Okay? Marami rin pong mga pasyente or individual ang merong high blood pressure or hypertension. Pero yung mga uncontrolled or hindi kontrolado ang blood pressure, sila po yung mas prone na magkaroon ng atherosclerosis. So kapag ka po meron kayong hypertension or alta presyon, pero nakokontrol ninyo
nakakapag-follow up kayo sa doktor, nagmo-monitor kayo ng BP ninyo, ay nagiging mas mababa ang risk ninyo na magkaroon ng atherosclerosis. At gusto ko lang pong sabihin, ang pagkakaroon ng diabetes at alta pressure or high blood pressure, maski po mataas ang blood sugar ninyo or maski mataas ang blood pressure ninyo, almost 90 to 95% of the time, wala kayong mararamdaman. You will feel perfectly normal. And the only way for you to really find out if your blood pressure or your blood sugar is controlled or not is to have it checked. I-check po ang blood pressure sa pamamagitan ng mga blood pressure devices kahit po digital. At sa pag-check din ng diabetes, meron din po tayong mga point of care devices na tinatawag. Ito po yung mga tinutusok yung daliri. And more importantly, you also have to get your fasting blood chemistry. High cholesterol. Ito po ay isa ring bagay na kapag hindi na control ay makakadulot ng atherosclerosis. Kung matatandaan ninyo yung litrato or image kanina na merong mga nag-iipong mga cholesterol or taba or plaque doon sa gilid ng artery, dyan po nanggagaling yan. And ganun din po, same as I mentioned earlier, even if you have very high blood cholesterol, wala po kayong mararamdaman. You will feel perfectly normal. And the only way to find out is for you to have your fasting blood chemistry checked. At isa rin po ay ang pag-edad. Ito naman po ay hindi natin maiiwasan. Lahat tayo ay mag-iedad at gusto nating mag-edad. We all want to grow old. Okay? But as we grow older, of course, we become more prone to the wear and tear of our tissues. Ibig sabihin po ng wear and tear, siyempre po sa kahit anong bagay, kapag matagal na pong nagagamit o matagal nang naririyan, hindi maiiwasang magkakaroon ng konting damage, hindi maiiwasan magkaroon ng ilang findings, okay? But as long as you have your usual checkups done, yung mga blood chemistry, check ang blood pressure, and as long as you eat properly and exercise properly, then you can grow old gracefully. Ibig sabihin, mag-iedad tayo na, yes, tatanggapin natin, meron tayong konting kahinaan, meron nang makikitang mga ibang signs ng pag-iedad, pero wag naman sanang maging severe, tulad ng mga severe consequences or complications ng atherosclerosis. So ano po bang mga sintomas ng PAD or peripheral arterial disease? So ito po ay ang pananakit ng binti. So ang pananakit ng binti na to ay can be described as pulikat or mabilis na mapagod ang mga kalamnan. So tandaan po natin ang sumasakit po ay yung kalamnan, so yung muscles. Minsan po kasi pag sumasakit ang binti, yung joints, ibig sabihin ng joints, yung tuhod, yung ilalim ng paa, yung sakong or yung ankle. Pagka po joints ang sumasakit, kadalasan po ito ay arthritis, Kadalasan, well, depende, may mga iba't iba din namang mga causes, Pero pagka po peripheral arterial disease, hindi po joints or buto ang sumasakit, pero yung kalamnan mismo. At depende po sa bahagi ng kalamnan na aandon yung atherosclerosis. Kung halimbawa, ang baradong ugat ay mga nasa bandang taas, baka po ang sumakit sa inyo ay yung sa may upper thigh ninyo or sa may mataas na bahagi ng binti or sometimes even the buttocks sa puwet. Lalo kung ang baradong ugat ay medyo mataas. So pag naglalakad, sumasakit siya. Pag pinahinga, nawawala. Pero pag nilakad niyo ulit, sumasakit po ulit siya. So ito po yung tinatawag namin na claudication. Okay, so that's the pattern of claudication. Kapag ginagalaw niyo yung muscle niyo dahil kulang siya sa oxygen, dahil makipot ang daanan ng dugo, hindi na bibigyan ng tamang oxygen, pagka gumagalaw, sumasakit siya. But once you rest it, at rest, it gets the right amount of oxygen because it doesn't need extra oxygen or extra nutrients. The pain subsides. Okay, so hindi lang din po sa paglalakad, pero pwede rin sa pag-akyat. Napapansin niyo pag umaakyat kayo ng hagdanan, dati yung buong overpass na aakyat nyo. Pero ngayon, parang wala pa kayo sa 1/4 ng overpass, may sumasakit na. Sumasakit na yung kalamnan. Pero pag pinahinga nyo, mawawala, kapahinga sandali, then iaakyat na naman.
So ang nagiging resulta, no, hindi kayo nakakaakyat ng tuloy-tuloy at hindi rin nakakalakad ng kalayuan. Dati pag naglalakad kayo, kaya nyo lakarin 3, 4 na kanto. Pero napansin niyo kalahating kanto pa lang or isang kanto pa lang, meron ng sumasakit sa kalamnan. So maaaring ito po ay isa sa mga sintomas ng PAD or peripheral arterial disease. So tulad ng nabanggit ko kanina, pag itong mga pain na to ay nawawala kapag ipinapahinga. Ngayon, ang pagkakaroon ng peripheral arterial disease ay isa na sa mga tinatawag naming biomarkers. No? Ibig sabihin ng biomarkers ay nagiging palatandaan na baka merong problema rin sa puso or maaari ding problema sa brain or sa stroke. No? Kaya dapat din nyo malaman kung ano yung mga sintomas ng heart attack. Kasi kung maaaring may PAD kayo or peripheral arterial disease, wag naman sana, pero baka rin po merong mga apektadong ugat sa puso. Pero base sa mga pag-aaral, mataas ang porsyento na nagkakaroon din ng problema ang ugat sa puso kapag may peripheral arterial disease. So ano ho ba ang mga sintomas ng heart attack? So ito po ay ang pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga, no? At ito ay nangyayari, para din yung claudication, nangyayari ito during physical activity. No? So rarely it happens at rest. Pwede rin mangyayari kapag nagpapahinga o nakaupo lang. Pero mas madalas ito ay nangyayari kapag tayo'y kumikilos. Halimbawa, naglalakad ng malayo, tulad ng kanina, umaakyat ng hagdanan. Pero imbis na ang binti ang sumasakit, ang bumibigat yung dibdib. Okay, so at ang pamimigat nito ay very general. Ibig sabihin, parang yung buong dibdib merong dumadagan at merong mabigat. Hindi po siya yung nasa isang bahagi lang na kaya mong ituro ng one finger. No? So usually it's very generalized in the entire chest. No? If it's localized and can be pointed out by one finger, pag sinabing dito po masakit or dito mismo, less likely that it's chest pain coming from the heart. No? But if it's more generalized, affecting the entire chest, then possibly. No? Ito po yung tinatawag natin na angina. Ang angina po ay ang chest pain na nanggagaling sa puso. Okay? At ganun din, parang claudication, kapag ipinahinga, yung chest pain po ay nagsusubside or nawawala. Pero kapag inilakad mo ulit or napagod ka ulit or umakyat ka ulit ng hagdanan, bibigat na naman ang pakiramdam. At pag pinahinga mo, nawawala siya. So this pattern is due to the lack of oxygen being delivered to the heart during physical exertion. Kaya po nangyayari ito. Meron din mga ibang di pangkaraniwang sintomas tulad ng pananakit ng braso at pananakit ng panga. So ang tawag po namin dito referred pain. So minsan ang kino-complain ng pasyente ay ang braso nila ang sumasakit pag napapagod sila, pag naglalakad sila ng malayo, pati sakit ang braso. O yung iba naman yung panga. So these are what we call atypical symptoms. Pero sa tinagal-tagal ko ng practice ng cardiology, I see this very rarely. No? Kasi marami rin pasyente yung nagpupunta sa akin kasi nga alam nila to, Dok, parang masakit yung braso ko, hindi ko kaya sa puso ito. O kaya, Dok, parang masakit yung panga ko, hindi ko kaya sa puso ito. No? Still more commonly, chest pain pa rin siya. Pero kung sumasakit ang braso or panga, think of other things first. Baka naman talagang may ngalay sa braso. Or baka may problema sa loob ng panga or ng bibig, no? Kaya masakit. And if you've ruled out these things already, then and you have the risk factors for developing a heart problem, then maybe you can look into the possibility of coronary artery disease or yung pagkakaroon ng atherosclerosis sa mga ugat sa puso. Ano naman po ang mga sintomas ng stroke? Okay, so tulad ng sinabi ko kanina, ang stroke ay isang sakit na nagkaroon ng pagbabara ng ugat sa brain. Okay, so pag heart attack, ang sintomas ng pasyente ay sumasakit ang dibdib. Pag stroke naman, ang nagiging sintomas ng pasyente ay nakikita sa physical. And I'm sure a lot of you have already seen patients who have developed a stroke. And this picture here of this man in this slide na nakangiwi siya or hindi pantay yung kanyang muka, no? Isa yan sa mga sintomas ng stroke. Okay, so bigla po siyang nangyayari. Biglang magningiwi yung muka, no? Minsan pag kumakain or umiinom ng tubig, tutulo yung tubig o yung lalabas yung pagkain doon sa side ng face na weak o yung bagsak na side. So the reason for this is yung part ng brain na nagsasubserve ng
muscle strength doon sa side na yan ng face ay naapektuhan na ng stroke. Kaya hindi na siya makapagbigay ng tamang lakas doon sa mga muscles sa mukha, humihina yung isang slide. Okay. Bukod dito, pwede ring maapektuhan yung pagsasalita. Utal na siya magsalita. Okay. So sa English, we call this slurring of speech. So hindi na siya diretso magsalita. Okay. Yung iba sinasabi nila parang umurong yung dila. Parang ganon. Okay. Malamang marami rin sa inyo ang nakakita na ng ganito, no, or may kakilala na may ganito at napansin niya na ang mga ganitong sintomas. So ganyan po ang stroke. Minsan po ang stroke ay tinatawag din na brain attack. Okay? At hindi lang po ang muka ang apektado. A lot of times also the entire half of the body is affected. So kadalasan po yan kung ano yung side na apektado yung muka, ganoon din yung side na apektado ng katawan. Pero may mga pagkakataon po na opposite sila, no? Yung mahinang side ng mukha is on one side, while yung mahinang side ng katawan is on the other side, no? So, but most of the time, they occur on the same side, no? So, ibig sabihin po na to, kung left side po ang apektado, then it is the right side of the brain na nagkaroon ng stroke. Okay, like in this individual here in the picture, you can see that the entire left side of her body, no, ito pong kaliwang bahagi ng kanyang katawan, ay mukhang mahina. Nakabaluktot yung kamay, hindi niya magalaw. Yung mukha niya nakangiwi, no? Parang mas mahina yung muscles niya on the left side also. So that means that the stroke occurred on the right side of the brain. And this happens very quickly. This happens very suddenly. There are no warning signals, no? Hindi po muna sa sakit ng ulo or sa sakit ng batok. Magugulat na lang po tayo na biglang nautal na tayo or hindi na pantay yung mukha natin, no? Or nahihirapan ng maglakad dahil hindi na pantay yung lakas ng binti. Okay, so ito naman po ang mga sintomas ng stroke or brain attack. Nang mabalik tayo sa peripheral arterial disease, dahil nga kaya naman natin nabanggit ang stroke at ang heart attack, it's because marami pong pasyente ang merong PAD or peripheral arterial disease, ang merong ding stroke at heart attack. But the main focus of tonight's discussion is really on peripheral arterial disease. So ano po ba ang mga manifestasyon ng peripheral arterial disease? Okay? So isa po dito ay ang pagkakaiba sa pamamagitan ng pagkapa or pagkaplos o pagkakinapa ninyo doon sa magkabilang kamay or magkabilang paa or binti. No? Mas mahapdi ba or mas masakit ba kapag nahahawakan or napipisil or kahit hindi ginagalaw? No? So meron bang pain? Meron bang sensation? Pagka sinabi, lalo po yung sinasabi nating manhid. No? Pag sinabi po kasi nating manhid, ibig sabihin walang maramdaman. Okay? Sa maraming mga individual din kasi yung pamamanhid ay ginagawa ring description sa pins and needles. Yung parang hubang tinutusok-tusok. Okay, so pagka po sa medical terms, more accurately pag sinabi nating manhid ay kulang sa pakiramdam ang isang bahagi kumpara sa kabila. And this may occur in patients with peripheral arterial disease. Kapag hindi nadaluyan ng dugo ang isang bahagi ng katawan, pwede po itong maging manhid o pwede ring mahirapang gumalaw. At ang isang importanteng bagay din is malamig ba siya? Is it cold? Hanggang saan ang lamig? No? So kung kakapain nyo yung inyong kaliwa at kanan, mapapansin niyo na yung affected part, no, let's say the foot is affected. The affected foot will be colder than the other side. Mas malamig yung merong barang dugo kasi walang dugong dumadaloy. So hindi siya nabibigyan ng init, hindi nabibigyan ng warmth. At minsan, pwede nating makapa kung hanggang saan. Halimbawa, umaabot siya ng hanggang sa may baba ng tuhod. Ibig sabihin, yung ugat na barado ay somewhere at the level of the knees. Okay? Ngayon, kung mas mababa ito, halimbawa, ang malamig lang ay yung paa lang, ibig sabihin, yung nagbarang ugat ay nasa bandang taas lamang ng paa. So ito, nabanggit ko kanina, meron bang pamamanhid or pagkakaiba sa pakiramdam sa balat kapag hinahaplos? Okay, kapag hinaplos mo yung affected part, parang hindi mo masyadong maramdaman yung haplos. Minsan kahit kurutin mo, hindi mo nararamdaman yung sakit ng kurot. Pero pag kinurot mo naman yung kabilang paa or kabilang pinti,
masakit nararamdaman ninyo. So yung part na, yung side na hindi nakakaramdam, ito yung merong manhid. So iba po ito dun sa pins and needles, no? Or sa ngalay. Kasi minsan pag nag-i-interview tayo ng pasyente, they would interchange yung mga terms, no, ng pagmamanhid o pagngalay. Okay, so we have to be more specific, no, kapag tinatanong kami, no, or tinatanong namin, wala po bang maramdaman or merong maramdaman? And even better, ine-examine din namin. No? Dati kasi nauso yung teleconsultation, yun bang sa laptop lang or sa cellphone lang kayo nag-uusap at para may camera. No? So we rely on the description of what you're feeling, no, doon sa mga nararamdaman mo. Pero better pa rin yung personal physical examination para po kami mismo ay nalalaman namin at nakikita namin kung ano yung problema. So ano po ba yung mga ibang manifestasyon? Maaari po magkaroon ng sugat o kakaibang itsura ng balat sa ibabaw tulad po nito, no? So nagkakaroon po ng sugat, maaaring nagsisimula sa ganyan kaliit na sugat at pwedeng mauwi, no, sa mas malalaking sugat. A lot of times it can also be infected. Okay, and there are also times when patients can lose part of their limbs or even their entire limbs. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo graphic or medyo kakaiba yung mga pictures natin, pero ganyan po talaga ang nakikita namin sa clinics. No, para po maiwasan talaga natin yung mga ganitong mga pagkakataon. Okay, so minsan po, hindi ganyan ang itsura pero ganito pa lang. But it can eventually lead to this one. Tulad nito, napapansin niyo, no, halos kulay blue na yung kulay ng mga toes or ng mga daliri sa paa. Pero dito sa may bandang taas, halos normal pa yung kulay. So, ibig sabihin, hindi na masyadong nadadaluyan ng dugo itong dulo. At kung mapapansin niyo yung ilalim ng mga kuko, kung tawagin namin ay nail beds, hindi na siya mapula. Dapat ang ilalim ng mga kuko ninyo or yung nail beds niyo ay mapula or pink. Yung sa kanya dito sa picture na to ay maputi na. So ibig sabihin hindi rin siya masyadong nadadaluyan ng dugo. So ang PAD ay maaaring mauwi sa sugat na hindi naghihilom tulad nito, no? Lalo kapag yung infection ay nanuot na sa buto, yung tinatawag natin na osteomyelitis, mahirap na pong gamutin ng antibiotic ito at kadalasan maaaring mauwi sa pagkaputol ng paa. Tulad niyan. Okay, so syempre pag nawalan na tayo ng limbs or part of our limbs, hirap na tayong kumilos. Hindi na tayo makapunta sa mga gusto nating puntahan on our own or kung pwede man, mas hirap. Pwede po itong masolusyonan yung mga pagbabara ng ugat through different ways, no, such as angioplasty or bypass. So yung angioplasty, ito po ay ang pagbubuka doon sa mga nabarahang ugat tulad dito. Again, in this illustration, you will see the atherosclerosis doon sa loob ng ugat. Ito po yan, yung makapal na taba sa loob ng ugat. Papasukan po yan ng isang instrumento na ang tawag ay catheter or a balloon catheter. At pag naando na po yung balloon catheter sa pagitan ng bara, meron pong balloon na magbubukas dyan para mag-open up, no, or bumuka yung bara. At pag nakabuka na po yan, ay lalagyan siya ng tinatawag na stent. Yung stent ay parang straw na bakal, no, na iniiwan doon sa loob para hindi ulit mag-collapse or para hindi ulit magbara yung pinagbukahan. Kasi kung hindi lalagyan ng stent, maaaring magbara ulit. Pero may mga pagkakataon na yung mga arteries na binubuksan or ina-angioplasty ay hindi kayang lagyan ng stent. So there are also times that balloon angioplasty alone is done. Ibig sabihin, ibinubuka lang siya ng balloon pero hindi na nalalagyan ng stent. So itong angioplasty ay nagagawa through minimal invasive techniques. Ibig sabihin, meron lang catheter. Ito po yung instrumento na to na pinapadaan lamang sa mga ugat. Hindi po siya, walang surgery involved, no? Or hindi siya inooperahan or binubuksan. Pero yung bypass, no, ito po ay naglalagay talaga ng panibagong ugat, no, para matawiran yung part ng ugat na nagbara. So parang naglalagay ng flyover kung maiisip ninyo or mai-imagine ninyo. Kung merong bara doon sa ugat,
para matawiran yung bara na yon, maglalagay ng flyover mula sa isang portion ng ugat na walang bara, tatawiran yung bara at ikakabit ulit yon doon sa part ng ugat na wala na ring bara. So in essence, nilagpasan mo yung bara. So that this is already a surgical procedure. So ang magandang balita, madali namang ma-diagnose ang peripheral arterial disease. No? Basta't alisto lang tayo, no? At pupunta tayo sa doktor on a regular basis. So one of the very important ways for us to diagnose is yung tinatawag natin na ankle brachial index. Yung ankle brachial index ay ang pagkuha ng presyon sa dalawang paa at sa dalawang braso at ikino-compare namin ito. No? At marami na rin pong mga medical practitioners, no? Hindi lang ho doktor, pero meron din mga allied medical practitioners like nurses at technicians who are able to do an ankle brachial index. At meron po tayong mga partners na nag-o-offer na mag-screen at kumuha ng ankle brachial index sa mga pasyente nang hindi nagbabayad. No? So ito po yung screening. No? We do this from time to time. So kung meron po kayong makikitang nag-o-offer na mag-screen for peripheral arterial disease, using an ankle brachial index or ABI, huwag po kayong mag-atubili na magpakuha, no, para din po ma-screen kayo. So this is very quick, no? It's just using a blood pressure device para lang po talagang kinukuha na ng blood pressure yung apat ninyong mga limbs, no, yung braso at yung binte. And it will take possibly mga 15 to 20 minutes, probably less than 20 minutes, no? Most of the time 15 minutes for you to finish the test. So mabilis lang po yan. Yung isa pong mas advanced ay yung tinatawag na arterial duplex scan. Yung arterial duplex scan ay gumagamit po kami ng ultrasound para makita yung loob ng ugat at makita yung pagdaloy ng dugo sa loob ng ugat. So, kaya din pong makontrol. Bukod sa kayang ma-diagnose ang peripheral arterial disease, kaya din itong makontrol sa pamamagitan ng pagsunod sa mga payo ng doktor at pagkakaroon ng tamang lifestyle. Okay, so it's always a cooperation between you as an individual and as a patient and your doctor. No, hindi lang po lahat ng sasabihin ng doktor, hindi lang po lahat ng gamot na ibibigay ng doktor. Pero kayo rin po. Ang lagi ko pong sinasabi, ang diet at ang exercise ay libre. No, hindi po natin kailangan gumastos. Pero ang gamot, kapag po kasi hindi nadaan sa diet, hindi nadaan sa exercise, ay kukunin lang namin, we will approach it by giving you medications already. And medications can be expensive, depending on how much you need. If you need more medications, then it will become more expensive. Kaya nga maalala ko lang po, meron mga pasyenteng magsasabi sa akin, Doktor, ayaw ko po talagang uminom ng gamot kahit anong mangyari. Pero pag in-interview ko, malalaman ko, ayaw din nilang mag-diet, ayaw din nilang mag-exercise. Kung ayaw nilang uminom ng gamot, ayaw din mag-diet, ayaw mag-exercise, mauuwi po tayo sa mga hindi magandang kahihinatnan. Okay? And wag po kayong matakot sa gamot. No doctor will give their patient any form of medication that will actually be more bad for them or ikapipinsala nila. Okay? So pag binigyan po kayo ng gamot ng doktor, ibig sabihin po, para ito sa inyong kabutihan. So you have to put yourself on a delicious but healthy diet. Okay? So kailangan merong gulay, merong karne pero walang taba at walang masyadong maalat. Umiwas sa paninigarilyo, pag-vape, pag-IQOS. Kung kayo ay naninigarilyo or nagve-vape or nag-IQOS, mas maganda na maitigil na. And regular exercise. It has to be at least 4 or 5 times a week na 30 to 45 minutes. Ang pinakamaganda po dyan, yung tinatawag namin na cardio or aerobic. So, ang pinaka-simple pong way na malaman kung ang exercise ba natin ay cardio or aerobic is kung meron tayong hingal. Pag dumating sa point na hinihingal na tayo sa exercise natin, malamang cardio yan. Pag hindi tayo hinihingal, baka hindi pa cardio yan. Tulad ng mga stretching sa umaga, okay din naman ho yan. Pero pag hindi pa tayo hinihingal, then hindi pa yan cardio or aerobic.
Hindi rin po pawis kasi minsan yung pasyente sasabihin lang nila, oo, basta mapawisan. Madali lang pong mapawisan. Lalo pag mainit at summer tulad ngayon, magpatay lang po tayo ng electric fan, papawisan na po tayo. No, pero mas maganda yung exercise na may konting higa. Okay? Ito po yung aerobic na tinatawag. So, kadalasan, yung pag-control sa atherosclerosis, yung PAD, maaaring madaan sa gamot at pagbabago ng lifestyle. So, iwasan ang mga baradong ugat sa katawan, magpatingin sa doktor kapag may nararamdaman, umiwas sa paninigarilyo at iba pang bisyo, mag-exercise ng regular. Siguraduhin na laging mababa ang kolesterol, kontrolado ang blood pressure, at kontrolado ang blood sugar. So kapag yan po lahat ay nagagawa natin, then more likely na maiiwasan natin ang PAD or peripheral arterial disease. So that's my last slide. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang gabi po sa inyong lahat and thank you for listening to our lay lecture on peripheral arterial disease. Again, my name is Dr. Felipe and joining with me is our speaker, Dr. Bernardo. Dr. Bernardo, kamusta naman po kayo ngayong gabi? Good evening, Dr. Raul. Okay naman. Kayo, Salamat. kamusta kayo? Oo, salamat sa inyong lecture kahit ako may napulot ako. Dr. Bernardo, meron pong isang tanong sa ating chat box. Ang tanong niya is, Dr. Bernardo, namamana po ba ang peripheral arterial disease? Very good question, sir. Oo nga, no? Hindi mismo yung peripheral arterial disease ang namamana, pero yung nagdudulot ito, yung atherosclerosis, no? So kung halimbawang ang inyong nanay o tatay o may mga kapamilya kayo na merong history ng mga atherosclerosis, paano ba natin malalaman to? Sila na yung nagkaroon ng heart attack, na stroke, na bypass na, or na angioplasty, or meron din silang mismong sariling history ng peripheral arterial disease, then medyo mas prone kayo na magkaroon ng mga consequences din ng atherosclerosis. Isa na dito yung peripheral arterial disease. Pero remember, ang mana or ang genetics is only half or probably 40% of the problem, no? Yung natitirang kalahati ay naandun sa behavior ninyo. So kung meron po kayong lahi, no, lahi ng atherosclerosis or peripheral arterial disease, tapos naninigarilyo pa kayo, tapos hindi kayo nag-exercise, tapos medyo mabigat kayo, then mas lalo pong tumataas yung possibility na magkaroon talaga kayo ng atherosclerotic disease. Thank you for that, Dr. Bernardo. Sana po meron tayong napulot na nuggets of wisdom and learning from this lay lecture. Dr. Sir J, second question. Kapag ako po ay merong peripheral arterial disease, automatic na po bang kailangan operahan or putulin ang paa? Okay. Salamat sa tanong na yan. Hindi naman po. Okay. Meron pong iba-ibang level siguro na pwede nating tawagin ang peripheral arterial disease. At yung level na meron lamang claudication, no, yung na-discuss kanina kung napanood niyo yung short video clip bago yung lecture ko, and a bit also covered by my lecture, yung pananakit ng binti habang naglalakad ng malayo. Okay, so that's yung parang pinaka early manifestation ng peripheral arterial disease. Ito ay pwede pang makuha sa number 1, exercise. Yun ang unang-una namin laging pinapayo. Okay, so kung may claudication sila, merong peripheral arterial disease, number 1 is to do exercise. If exercise doesn't work, number 2, doon na pumapasok yung medications. No? Mga gamot para bumaba yung, para hindi mag-manifest yung claudication o mawala yung pananakit. But on top of this, meron ng mga gamot na binibigay para doon sa cause ng atherosclerosis or ng peripheral arterial disease. Kung may diabetes, may gamot sa diabetes, sa hypertension, sa cholesterol, etc. Pero dun mismo sa PAD, no, exercise ang unang-una namin binibigay. And if it is already resolved or relieved with regular exercise, then we may stop there. Pero kung hindi, ayan, pwede nang mag-pile up, magdagdag ng gamot, or eventually kung hindi pa rin nako-control yung mga risk factors at lumala yung sakit, eto na yung pwedeng lumala sa pagkawala ng paa or bahagi ng paa. Thank you, Sir J. Sir J, ang gaganda ng mga tanong, no, very practical.
Third question po is, kapag meron akong peripheral arterial disease at naagapan ko naman ito, tumigil ako managarilyo, nag-exercise, nagpapayat, uminom ng gamot, yung haba ba ng buhay ko, posibleng parang maging normal pa rin as if wala akong sakit? Okay. Very good. Yung pagkakaroon kasi ng peripheral arterial disease, no? Kung ang tama ba, Dr. Raul, meron na siya. Pero Yes, sir. Meron ano siya, no? Lifestyle Lifestyle modification. Okay, sige, bumait siya. The fact na meron na po kayong atherosclerotic disease, no? Meron na kayong peripheral arterial disease. By studies, kung titingnan natin yung mga pag-aaral, sabihin nila talagang medyo apektado na yung iyong lifespan considered or kung ihahambing sa mga pasyente na absolutely wala. Okay? So halimbawa, nag-heart attack ka na or nag-stroke ka na, yung risk mo ay talagang iba na dun sa mga pasyente na talagang never pang nagkaroon nito. Okay? So if you were able to control yung halimbawa, meron ka ng peripheral arterial disease, pero tulad ng sinabi ni Dr. Raul, lahat ng lifestyle modifications nagawa mo na. I am sure this will impact yung survival ninyo, and not just yung survival, pero yung eventuality na magkaroon ng complications, it will also create a positive impact. No? So, meron po, no, huwag kayong mag-alala. Kung hindi man kayo kasing, kumbaga, disease-free sa mga pasyenteng walang peripheral arterial disease, kung meron na kayo at na-control ninyo, no, through lifestyle change and proper medications, that would definitely present a positive impact. Okay, sir, last question po, no? Para medyo maka-enjoy din ng mga viewers natin ng ating nilang dinner. Meron isa tayong viewer nagtanong, isang buwan na laging sumasakat ang shoulder ko hanggang knuckles. Asthmatic din ako and ang pamilya ko may history of heart disease. Ano ang dapat kong gawin? Well, parang, Sir Jay, alam ko na rin ang isasagot mo dito. Dapat po konsultahin nyo ang inyong doktor. Pero, Yeah. sige. Sir Jay, anong may papayo nyo? Okay. Ang peripheral arterial disease, kadalasan nangyayari talaga sa legs, sa lower extremities. No? Kadalasan, bihira itong mangyari sa arms or sa upper extremities. Kung sakali mang nangyayari ito sa upper extremities, lalo kapag sa mga babae na bata, no, young females, may mga iba kaming mga pwedeng isipin na nagiging dahilan nito. Tawag namin mga autoimmune diseases, no, mga vasculitis ang tawag doon. Pero ma'am, hindi naman din po yun ang una kong, tama ba ma'am ba ang nag-assume, no? Ma'am or sir, no? Hindi naman ibig sabihin na vasculitis ang iniisip ko sa ganyan. Ang more common pa rin na iisipin ko kung halimbawang may pain kayo sa shoulder na nagre-radiate papunta sa kamay, pwede pong yung tinatawag natin na radiculopathy. Ang lalim, ano po ba yon? Yung radiculopathy po ay ibig sabihin maaaring meron pong ugat na naiipit, no, somewhere dito sa may taas ng braso, possibly even sa may taas ng spine, na nagko-cause ng mga ganyang shooting pains. Pwede rin po actually arthritic, no, yung na-mention ko kanina, lalo kung buto or joints ang inyong pananakit, pwede pong arthritis, no. So kapag ka sa arms, hindi ko po unang iisipin ay atherosclerosis or PAD, no, not unless we interview and examine the patient first, no? So, and then eventually, tama rin sinabi ni Dr. Raul, kung hindi mawala, consult your doctor. Thank you, Dr. Bernardo. Sir, just to wrap this session up, can we have 1 or 2 lines as most important take-home points from your lay lecture? Okay. For me, most important take-home points are number 1, huwag niyo pong kakalimutan yung disease entity na peripheral arterial disease. Okay, yun yung pinaka-basic because it happens, it is common, nakikita po yan sa lahat pero hindi recognized. And sometimes it can be the first sign or first manifestation of atherosclerosis na pwedeng eventually maging mag-uwi sa sakit sa puso or stroke. And secondly, live happy but healthy. Okay. Well said, Doc J. Well said. Sa lahat ng ating mga viewers, maraming salamat po for tuning in. It is our hope and prayer na may natutunan kayo ngayong gabi sa ating live lay lecture. And enjoy your week, enjoy your dinner. Good evening po from me, Dr. Felipe, and Dr. J. Bernardo. Ingat po kayo.
Good evening, everyone, and salamat, Dr. Felipe. Thank you, Dr. Raul Felipe and Dr. J. Bernardo, for a very interesting discussion and for sharing your expertise upang mas maintindihan ng lahat ang tungkol sa PAD. Ang kaugnayan mula puso hanggang paa at panganib ng baradong dugo. Maraming salamat din po sa ating audience via Zoom and Facebook sa inyong aktibong pakikilahok sa talakayan through our chat box. We hope that this lecture provided you with very helpful information about peripheral arterial disease. Before we go, pinapaalalahanan po namin ang lahat that this virtual PAD lay lecture series can be viewed again in the Facebook PAD Awareness PH page. Please continue to share and spread awareness about PAD. Thank you for being with us this evening. Keep safe and God bless everyone. Alamin ang totoo. Alam nyo ba na 12 hanggang 14% ng populasyon ng tao sa mundo ay dumaranas ng peripheral arterial disease? Higit na mas mataas ang bilang ng mga taong may PAD kaysa sa bilang ng mga taong may congestive heart failure at cancer. Pero paano ba maiiwasan ang pagkakaroon ng PAD? Ang PAD ay pangkaraniwang naiiwasan sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay at wastong paggamot. Regular na mag-ehersisyo. Ito ay makatutulong upang magkaroon ng mas mabuting kalusugan. Huwag manigarilyo upang maiwasan ang paninikip ng mga ugat at masiguro ang tamang pagdaloy ng dugo sa katawan. Kumain ng wasto. Ang mga masusustansyang pagkain ay nakatutulong upang maging malakas ang resistensya ng katawan laban sa mga sakit. Ito rin ay nakatutulong na maging normal ang timbang ng katawan. Kumonsulta sa inyong doktor at magpagamot kung ikaw ay may diabetes, hypertension o high cholesterol level. Paano maiwasan ang pagkakaroon ng PAD? Magpatingin na sa inyong doktor at alamin ang tamang paraan upang labanan ang PAD. Tinatayang 20 hanggang 50% ng mga taong may peripheral arterial disease o PAD ay walang sintomas. Ito ay dahil sa ang pagkapal ng plaque ay hindi palaging nagdudulot ng pananakit ng mga binti o ng pamumulikat nito. Tandaan na ang pananakit o pamumulikat sa binti ay hindi normal na palatandaan ng pagtanda. Kaya paano ba matutukoy kung ikaw ay may peripheral arterial disease o PAD? Isa sa mga paraan upang malaman kung ang isang tao ay may PAD ay sa pamamagitan ng Ankle Brachial Index Screening o ABI screening. Ano ang ABI screening? Ang ABI screening ay isang simpleng paraan upang matukoy kung ang isang tao ay may PAD. Maaaring imungkahi ng iyong doktor ang ABI screening kung ikaw ay nakakaramdam ng pananakit ng binti habang naglalakad o kung ikaw ay may iba pang risk factors para sa PAD. Gamit ang isang hugis lapis na ultrasound device na tinatawag na Doppler, kinukuha at inihahambing ang blood pressure sa braso at blood pressure sa bukong-bukong. Ang 1.01 hanggang 1.14 na resulta ng inyong ABI ay nangangahulugan na normal o maaaring wala kang PAD. Ang ibig sabihin ng resulta na 0.91 hanggang 1 ay borderline PAD. Kung ang resulta ng iyong ABI ay 0.41 hanggang sa 0.90, ibig sabihin ay ikaw ay mayroong bahagya o katamtamang PAD. Ngunit ang resulta ng 0.40 o mas mababa pa ay nangangahulugan na maaaring mas malala na ang iyong PAD.
Kung ang ABI ay nagpapakita ng abnormal na ratio sa pagitan ng presyon ng dugo ng bukong-bukong at braso, maaaring kailangan mo ng dagdag na pagsusuri batay sa rekomendasyon ng iyong doktor. Tandaan na ang inyong doktor lamang ang magbibigay ng tamang interpretasyon ng inyong ABI at ng mga susunod na hakbang na dapat gawin upang gamutin ang inyong PAD. Kaya magpatingin na sa inyong doktor at alamin ang tamang paraan upang labanan ang PAD.